Ang batang may bituing bulsa sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng bundok at palayan, may isang batang babae na nagngangalang Maya. Tahimik si Maya. Hindi siya palaging napapansin. Hindi siya ang pinakamatalino sa klase. Hindi rin ang pinakamabilis tumakbo. Ngunit may kakaiba sa kanya. Mahilig siyang tumingala sa langit. Tuwing gabi, habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro o panunood, si Maya ay nakaupo sa kanilang bakuran, nakatingin sa mga bituin. Bakit kaya sila kumikislap? Madalas niyang tanong sa kanyang sarili. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na bituin ang tila nahulog mula sa langit. Hindi ito tuluyang bumagsak. Parang lumulutang lamang ito pababa, papunta sa likod ng kanilang bahay. Kinabahan si Maya, pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon. Sa likod ng mangga, may nakita siyang munting liwanag. Isang maliit na nilalang, kasinlaki ng palad niya, na kumikislap na parang bituin. "Ako si Tala," wika ng nilalang, malambing ang tinig. "Nawawala ako." Napakurap si Maya. "Isa kang bituin?" "Oo, at kung hindi ako makababalik sa langit bago sumikat ang araw, mawawala ang aking liwanag." Naawa si Maya. "Paano kita matutulungan?" Ngumiti si Tala. "Kailangan ko ng isang pusong may lakas ng loob. Hindi lakas ng katawan, kundi lakas ng paniniwala." Napaisip si Maya. Hindi niya nararamdamang siya ay matapang. Madalas nga siyang mahiya magsalita sa klase, pero tumanggo siya. "Susubukan ko." Inabot ni Tala ang kamay ni Maya. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang palayan ay naging dagat ng kumikislap na damo. Ang bundok ay naging higanteng anino. "Upang makabalik ako sa langit," paliwanag ni Tala, "kailangan nating hanapin ang pintuang ulap." Ngunit binabantayan ito ng hari ng anino. "Hari ng anino?" Bulong ni Maya. Isang malamig na hangin ang umihip. Sa tuktok ng burol, may nakita silang malaking pintuan na gawa sa ulap at liwanag. Ngunit sa harap nito ay may maitim na anyong tila usok na may mga matang kumikislap. "Walang makalalampas." Umalingaw-ngaw ang boses nito. Ang mga batang puno ng takot ay hindi karapat-dapat sa liwanag. Nanginig si Maya. Naalala niya ang mga pagkakataong hindi siya sumagot kahit alam niya ang sagot. Ang mga panahong natatakot siyang magkamali. Parang lumalakas ang hari ng anino habang iniisip niya iyon. "Maya," bulong ni Tala, "ang takot ay hindi kaaway. Ngunit huwag mo itong hayaang mamuno." Huminga ng malalim si Maya. "Oo, natatakot ako," sabi niya ng malakas. "Natatakot akong magkamali. Natatakot akong pagtawanan." Bahagyang lumiit ang anino. "Pero hindi ibig sabihin noon na susuko ako." Biglang may munting liwanag na lumabas mula sa kanyang dibdib. Isang maliit na bituin, mas maliwanag kaysa sa inaasahan niya. "May sarili kang liwanag," masayang sabi ni Tala. Sumigaw ang hari ng anino at sinubukang palakihin ang sarili. Ngunit habang mas tumitibay ang boses ni Maya, mas lumiliit ito. "Pinipili kong maniwala sa sarili ko," dagdag ni Maya. Sa isang iglap, naglaho ang anino na parang usok na tinangay ng hangin. Nagbukas ang pintuang ulap. Unti-unting lumutang si Tala paitaas. "Salamat, Maya. Dahil sa'yo, mas maliwanag ang langit ngayong gabi." Bago tuluyang umakyat, may iniwan si Tala. Isang maliit na kumikislap na bagay sa palad ni Maya. Isang bituin. "Kapag nakalimutan mo may liwanag ka," sabi ni Tala, "hawakan mo ito." Nagbalik ang lahat sa dati. Ang palayan ay normal na muli. Ang bundok ay tahimik, parang panaginip lamang. Ngunit kinabukasan, nang tawagin si Maya sa klase upang magbasa, naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Humawak siya sa bulsa. Naroon ang maliit na bituin.
Hindi nawala ang kanyang takot, ngunit ngumiti siya at nagsalita. Malinaw, matatag. Mula noon, tuwing gabi, mas maliwanag ang isang bituin sa langit. At sa tuwing may batang nagdududa sa sarili, may isang liwanag na kumikislap. Paalala na ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili na magliwanag kahit nanginginig. At marahil, sa susunod na tumingala ka sa langit, makikita mo rin ang sarili mong bituin.